Hi, magandang araw po sa inyong lahat. Ayan. Pili po tayo ng 10. Ayan, okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Yan, ngayon po tayo po ay magbalasa naman dito sa isa. Yan, manasahin po natin mabuti. At pili po tayo ng 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Pili na po tayo. Huwag niyo po itong skip kasi po ito po ay ating connection dalawa. Ay, sakit na lalamunan ko. Yan, ito po ay ating connection dalawa. Okay. Okay. Ano po kaya ang makikita natin sa third reading of the day today? Heartbreak, suffering, and grief. Kung akala nyo po ang person nyo po ay hindi daw po nasaktan at mayabang, malaki ang ego, mataas ang ego, I have to admit and to tell you po na ang person nyo po ay nasaktan din po. No? Nasaktan din po siya, as a matter of fact, hindi mo lang po halata. Pero ang person mo po ay somehow nasaktan din po siya sa inyong paghihiwalay. As a matter of fact, wala po siyang motivation to close the chapter already. Parang nakahang ka lang po sa taong ito. Kahit po meron na po itong tsabilitang palaka, pero po parang hindi niya pa rin po may close or maisarado yung chapter niyong dalawa. Yan pa rin po talaga. Yan. Hindi niya pa po talaga maisarado yung chapter niyo for whatever reason. Nakahang ka pa rin po sa kanya. And siya rin po, nakahang lang din po sa kanya yung samahan yung dalawa, yung naging relasyon niyo po, hindi niya po talaga totally maisara. There's a need, poverty, insecurity. Sa totoo lang po, ang person po na to ngayon ay nakakaramdam po ng need na makabalita tungkol sa iyo. Need po niya na magkaroon po siya ng somehow talagang gusto niyang mabalitaan kung kamusta ka, mabalitaan kung kamusta ang buhay mo ngayon, at kung meron ka na daw po bang iba, kasi sabi ko po sa iyo, ang person na ito hindi niya po kakayanin kung wala ka po sa buhay niya. Oh, ayan po no, heartbreak and suffering and grief. Ayan po, no. So talagang nakikita ko po dito yung pagmamahal niya po sa iyo is totally po nandiyan lang din po sa kanya, no. Kaya lang nga po sabi sa iyo, may kayabangan, may ego po ito, kaya hindi niya po alam paano niya malalagpasan lahat ito ng hindi po nawawala yung kanyang dignity, pride, ego, lahat po na yan. Sometimes, ito po yung mga kinakalungkot kong makita, na sometimes, mas paninindigan na lang po niya yung galit niya, or yung ego niya, or yung
huhusga niya pong mali para lang po ma-retain yung pride niya, no? O yung ego niya, o manalo siya na siya po ang tama at hindi ikaw. Sometimes, nakakalungkot po yung mga ganon, no? Instead of you and him talking to each other na may katotohanan, na heart-to-heart talk, minsan po parang kinakain pa po ng pride. Napapalabasin na lang po niya na mali ka kesa po makain niya po yung kanyang pride and ego. Imbis po maging masaya kayo, there's home celebration, hindi po. Ang mangyayari po dito is somehow, ayan po no, somehow ang mangyayari po dito is instead of maging masaya kayo, wala, mareretain po at mahahanglang kayo sa isa't isa kasi hindi po ito aamin na siya ang may kasalanan, no, papalabasin niya pa po na ikaw yung grabe, ikaw yung ganyan at siya yung biktima. So wala pong mangyayari dito. Pero hindi pa rin po niya totally may sara yung chapter yung dalawa kasi hindi din naman po siya masaya. As a matter of fact, sabi ko nga po sa iyo, ang dami niyang unresolved issues and emotional baggage sila ng person niya ngayon o ng third party, no? Ngayon po, napakarami po nilang hindi pagkakaunawaan. Marami po silang unresolved issues na nagke-create ng emotional baggage na dala-dala nila everyday, no? Everyday ng buhay po nila. Oh. Sa totoo lang po, ang hirap-hirap po talaga, na maisipan niya po bakit daw nangyayari sa kanya yan. No? Kaya lang, wala rin po siya magawa. Feeling niya ako ang dapat manalo, ako yung dapat na lumaki ng, ako yung dapat na parang palakihin na lang to or pagpalaki talaga ng issue para magmukhang siya po yung biktima. And yun po yung hindi maganda sa totoo lang. Ano? Yan. Give up po siya sa mga nangyayari sa buhay niya ngayon, sa lahat ng unresolved issues niya. Give up at overwhelmed po siya sa pakiramdam na ganyan, no? Meron po ako nakikita dito na somehow may changes po pagdating sa'yo. Hindi ka na, although namamahay pa rin po ito sa isipan mo, hindi ka na rin po ganun ka-affected. Kahit papano po, survive ka na po without this person, ano? And somehow, para po minsan sa inyo, sa iba sa inyo, parang ang habol nyo na lang po is mag-sorry ito. Gusto nyo po talagang marinig ito na nagsusorry sa inyo at umamin. Pero sorry po, hindi po sa inyong lahat ay mangyayari ito na magsusorry ito because of too much pride and ego, no? Parang ang aanin pa nga po nito pag sa harap nyo mayabang pa siya. Pero sa totoo lang po, pag siya na lang po mag-isa, dun po lumalabas ang kanya talagang tunay na nararamdaman na hindi niya pa rin po talaga kayang i-close ang chapter niyong dalawa. Sad. Moving on, leaving behind. Tinatry na naman din po niyang mag-move on. Tinatry din naman po niyang leave everything behind. But to be honest with you, nasasaktan pa rin po ang taong ito. Hindi pa rin po siya masaya. Sa kasasabi ko pa lang po. And disappointed po siya most of the time sa mga bagay-bagay. No? Marami po siya kinaka-disappointan, ano? Hindi niya lang po talaga alam kung ano rin po ang kanyang mapapala, no? Dito po sa pagpa-pride niya, no? Hindi niya po alam kung ano yung mangyayari sa kanya dito. Ay nako, there's laziness, lack of commitment. Hindi niya rin po maibigay kung ano yung dapat sa bago niya karelasyon because hindi niya pa rin po nako-close yung chapter niyo. Somehow, nagkahati pa rin po yung puso niya. And yung puso niya po, minsan na-retain po sa inyo. Eh, oh. Ayan, oh.
na-retain, no? Ayan, no? Grabe. Kaya sa ngayon po, ang pakiramdam ko po talaga ay sa totoo lang niraramdam ko yung energy niya ngayon. Wala siyang passion, ano. Pinapakita niya lang sa FB na masaya siya or yung karelasyon niya, pero hindi po no. There's power, there's greed, ano. Talagang mahirap po dito para sa isang katulad niya hindi po siya masaya. Finding peace, moving on, pinipilit niya pong mag-move on at magkaroon ng peace of mind, pero na pumapasok ka pa rin po sa isip niya na kinaka-burnout at overstress niya. Confused and brutality. Talaga pong sa nakikita ko, very, very burnout siya, confused siya, at marami pong nangyayaring brutal sa buhay niya. Sorry po. There's, nahihirapan po siyang balansihin ang mga bagay-bagay sa kanya, sa buhay niya, no? May coldness po siyang nararamdaman sa karelasyon niya ngayon and hatred sa sarili niya dahil hindi niya po alam kung ano ba daw talaga ang gusto niya. No, iniwanan ka niya, wala na kayo, pero hindi niya pa rin po ma-close totally or maisarado ang chapter niyong dalawa. So that's it. Hindi niya totally maisarado ang chapter niyong dalawa. So ayan po, no, for those of you who wants to know if this energy po is really for you, you can message me at Lady Lee Elena. Yan po ang aking official and legit FB account. Message nyo lang po ako sa messenger na yan at sasagot po ako. Okay? Maraming salamat po sa inyo to all my Lady Elenas, solid and loyalistang mga family, friends, and subscribers. Maraming pong salamat. Kaya naman po ang commitment ko rin po sa inyo ay ganun katindi. Kaya pag ako po ay kahit may sakit ay babangon at babangon para mabigyan kayo lahat ng reading of the day. Maraming salamat po sa inyong lahat and may God bless you all. Enjoy your Saturday po. Have a happy heart. Life is short. Don't make it shorter by stressing yourself from all the heartaches and pains na binigay sa inyo ng kahapon. Just surrender everything to the divine universe and just let go and let God write your life and love story. Maraming pong salamat sa inyo. I'll be back for another reading and I will all see you again tomorrow. Wag po kayo malulungkot, hindi po ako magmi-miss. Promise ko po yan sa inyo. Hindi po ako magmi-miss para sa inyong lahat. Okay? Ng reading. Thank you po. God bless you. And for those of you who wants to give me a super thanks, I would really appreciate that from the bottom of my heart. And if naka-resonate po kayo sa video natin, kindly give me a like and comment down below. Maraming salamat po sa inyo. God bless you all and I love you all. Bye! Hey, update po, may nagpanggap pong subscriber natin na siya po ay magpapahula sa fake na Lady Elena, kaya ayan, hinihingan po siya na $80 at ang cell po niya ay nabigay at nakuha. Ang pangalan niya po sa cell ay Julian Albert, no? Siya po ay may cell account din, kaya mag-iingat po kayo. Ayan po, no, kung sino man po yung scammer na Julian Albert na yan, no, iinsensuhan po natin yan para siya po ay makonsensya. Kung wala man po siyang konsensya, at least po bumalik sa kanya lahat po ng kanyang ginagawa at maling-mali po yan, ano. Basahin niyo po lahat yan, makikita niyo po, ayan po ang cell number niya at Julian Albert na yan, ano, para po talagang ma-report din po natin yan na siya ay gumagamit ng cell account na Julian Albert. Mag-ingat po kayo. Ayan po yung number niya. Ayan po yung pangalan niya. Huwag po kayong magpauto. Nakita nyo naman po, no, napakalayo po ng pangalan ko sa pangalan ng pinagsisendan nyo po ng account o ng pera. Kaya mag-ingat po kayo at beware sa scammer na to.
At talagang ayan po, pinost ko po ang kanyang pangalan dito para maging babala po sa inyong lahat. Maraming salamat po. At mag-ingat po kayo, pakireport po ang page na yan, ang messenger niya na Lady Elena. Maraming salamat po and God bless you all. Ayan, sa susunod po makikita niyo yung account niya na ire-report niyo. Salamat po na marami. Magandang gabi po ulit sa inyong lahat. Ako po ay muling nagpapaalala sa inyo na mayroon pong lumalabas sa FB at Messenger account na fake account po no, nang hihingi po ng $25 through PayPal at hindi po yan totoo. Huwag po kayong maniwala dyan. At pag sinabi mo po na gusto ko pong marinig ang boses nyo or makita kayo, ang sasabihin po ay magbibigay kami ng link. Buksan mo yan at pagkatapos ay makikita mo ako. Huwag po kayong maniniwala dahil yan po ay hindi totoo. Yan po ay isang malaking scam na pag binuksan nyo po ay mahahack po lahat sa inyo. Mahahack po ang inyong mga personal details. Lahat ay mahahack. Ako po ay nalulungkot na ito po ay nangyari. Ngunit sa talagang may mga tao pong masasama at may mga tao po talagang hindi makatiis na hindi gumawa ng masama sa ibang tao. Pero maging aware po sana kayo, tulungan nyo po ako, i-report po natin yung fake na yan at sa FB para siya po ay mawala na at wala na po siyang mabiktima pa. No? Nandyan po lahat ng details at maraming salamat po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa inyong lahat at mag-iingat po kayo.